rekta na tayo doon sa pangatlo, yung impeachment, no? Doon po sa impeachment, mga kababayan, actually, yung title ho natin na nakasulat dyan, ano yan? INC, bistadong tagasalba ng mga Duterte with question mark. Ano po? Kasi, ito pong press conference po na nagsusulong, mga kababayan, ng impeachment, parang ganun yung kanilang gustong palabasin ho. No? Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan. Kapayapaan ba o katarungan? Ayan, umpisa pa lang, ang ganda na, no? Kapayapaan ba o katarungan? Di ho ba, mga kababayan? Ang sinusulong ng Iglesia ni Cristo na akala natin, yung rally nila ay kapayapaan, mga bossing. Pagdating doon, yung mismong nagaganap na, iba na ho, no? Naging parang maka-Duterte na po. Pagsasalba sa mga Duterte ang rally na ito. Ikaw, miyembro ka. Ang yabang mo, no? Paalis ka ng bahay. Gawa ganun-ganun ka pa. Nay, o bakit? Sasama ako sa rally. May rally kami. O ano? Huwag kang nagsasasama sa mga rally na ganyan. No? Hindi, Nay. Ito po, matutuwa ka sa akin. Bakit? Kasi itong rally na sasamahan ko para po sa kapayapaan. Oh, okay. O, sige, pupunta. Di ba? Punta ka. O, pagdating doon, kapayapaan! Sabay maririnig mo si Marcoleta. Ang presyo po ng siling panigang. Mali pa. Hindi daw ho totoo yun, mga kababayan. Ganito ang presyo pagka mahal-mahal na. O yun, yung mga vlogger, mga kababayan na nandiyan ho sa Pilipinas na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro sila yung inuutusan ng kanilang misis para humagsigang. Alam nila kung magkano yung presyo. Diba? So, chinek, pinakita sa vlog nila, eto, mali yung sinasabi ni Marcoleta. Overprice si Marcoleta para sirain lang ang gobyerno. Isa, pangalawang nakita ko dyan kay Marcoleta na napansin ko. Sinabi niya mismo, ang sabi niya hindi po nila binibigyan ng pagkakataon o ipatawag man lang yung mga PNP chief daw po na dating PNP chief ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi ko, ang tagal-tagal at paulit-ulit na may investigasyon kay Labato de la Rosa. Kaso itong si Labato de la Rosa ang may ayaw pumunta at natatakot pumunta. Pati si Bongo. Bakit ho? Kapag ka sinabi nila, wala po kaming kinalaman dyan. No? Hindi po namin alam yung ano na yan. Yung, ano tawag doon? Yung reward system na yan. May kopya yung mga kongresista, yung mga congressman, nung video nila na ini-interview, nagpapaliwanag. Tuloy pa din po yung reward na sinasabi ng Pangulong Duterte, 500,000 pag buhay, 1 million pag tegi, 2 million pag nanlaban. Di wala na ho. Supalpal na ho, mga kababayan. So sa madaling salita lang ho, mga kababayan, no? Puro marites lang po ang sinasabi ko. Yan sinabi ko na yung sinabi mo. Di ba? Puro marites lang ang sinasabi ni Mark Ramos. Okay na. Masaya ka na, no? Marites husa para sa kanila, mga kababayan. Sino dito? Sige nga. Sino dito ang nakarinig na sinabi ni Marcoleta na hindi daw po iniimbita ng Congress yung mga PNP chief o press one kung sino yung nakarinig nun? Dahil yun yung mismong sinabi ko. Di ba? Kung may mali sa sinabi ko at kung walang katotohanan sa sinabi ko, sino po dito yung nakarinig na sinabi ni Marcoleta na hindi daw iniimbita yung mga PNP chief? Yun talaga yung sinabi ni Marcoleta. Sino po ang nakatunghay at nakarinig dito na sinabi ni Marcoleta na ganun yung presyo ng kamatis ba yun o yung siling panigang? Pero nung pinuntahan doon sa
pinuntahan doon sa palengke, hindi naman ganun ka ano. Hindi naman ganun kamahal. Sabi ni Ma'am Judith Pineda, Mark, nagalit yung kapatid ko sa Davao dahil nag-comment daw ako sa inyo. Hindi ba daw ako takot sa mga Duterte? Sabi ko, dapat putulan ng mga pakpak yan. Ganun sila katakot sa mga Duterte, ho? Ano ho, mga kababayan? Tapos hahayaan pa nila. Alam nyo, yung kunyari ikaw namumuhay ka sa isang syudad, tapos namumuhay ka doon sa takot, hindi mo masasabing malaya ang buhay mo. No? Gusto mong mamuhay ng wala kang kinatat. Naku, eto na mga Duterte, ayan na, dating na, halika na, magtago na tayo. Mahirap pong mamuhay ng ganun. No? Masarap pong mamuhay nung itataas mo yung kamay mo, hihiga ka, wala akong iniisip, wala akong kinatatakutan, walang mga abusado sa paligid ko. Yun ang masarap na pamumuhay ho. Diba? Sabi ni Luz Biminda, Navora, madaming kasinungalingan pinagsasabi ni Marcoleta. Tuloy natin ito ha. Kapayapaan daw, sabi ng isang sekta ng relihiyon. Sa dami nila, parang tama. Pero tama ba yun? Kung walang katarungan? Kita ko dito ang mga dukhang nagsimba kanina. Diba? Hindi lang ho tayo ang nakapansin nun, mga kababayan. Miski ho, si Manong Johnny, no? Si Enrile, si JPE, napansin niya ho yun. Hindi uubra yung ganyang estilo ng Iglesia ni Cristo, no? Na kapag ka merong gustong imbestigahan doon sa kakampi nila o doon sa mga politiko nila, magpaparally sila. At ang gusto nila, dahil madami silang nagrarally, stop na yung mga investigasyon, stop na yung mga impeachment. Hindi maaari yun, no? Matatabunan na po ang rule of law, mga kababayan. Ay, dahil ganito, 1.8 million ang pumunta doon. Ibig sabihin yan, madami na kami, ha? Stop na yung impeachment na yan, ha? Hindi po. Wag po tayong papayag doon. Dahil ang kawawa po, bansang Pilipinas, pati po tayong mamamayan ng Pilipinas. Dahil po aabusuhin po yan, mga kababayan, nung mga politikong paiimbestigahan natin, no? Ipasisipa natin, ipatatanggal natin sa posisyon, aanuhin nila yan. Aabusuhin. Ay, iniimbestigahan ako. Magbayad ka, no? Bayaran mo yung mga magrarally. Kailangan madaming pumunta dyan. Pag madami, nakita nila at napakita natin, ihihinto niyang mga yan ang investigasyon. Kaya sabi ko nga no? Sabi ko nga, mga kababayan, tuloy ang impeachment. At yung sinasabi ni Benny Abante, mga bossing, na sa ngayon, hindi mo na... alam nyo, sinasabi ko naman to sa mga vlog ko no? Palilipasin muna ang panahon yan. No? Pagkatapos ng election, yan Congress, super majority yan. Miski sa 20th Congress, ganyan pa din yan, super majority pa din yan. Doon babanat yan, smooth na, pati po sa Senado. Wala na, baklas na. Yung mga boboto lang po sa impeachment, no to impeachment, kasi kakampi nila si Inday Sara Duterte. At yun po ang perfect timing, mga kababayan. No? Kasama ang kanilang mga anak, maliliit na mga bata. Kabataan ng kanilang kasalukuyang henerasyon. Sila ba ang sasabihan natin ng kapayapaan? May matutunan kaya sila sa mga leader na walang alam at sinungaling? Sila na inubos ang kaba ng bayan ng walang nakakaalam. Ako, ayan, si Inday Sara Duterte na yan. Ayaw magpaliwanag. Ito sabi ni Mac Journal, grabe, talbog si Diwata sa necklace mo, Lods. Hindi, kasi nakasando lang ako. Hindi na ako mahilig sa mga mga jewelry, mga kababayan. Actually, kung makikita nyo ako pag nagbablog ako, nakarelos na lang, no? Kadalasan wala pang relos.
Mas gusto ko relos na lang ho, mga kababayan. Pero yung mga ganito, paminsan-minsan ko na lang isinusuot. Nandoon, nakatago sa tukador. Eh sabi ko, hindi, ayoko na ayoko na mag-t-shirt. Magpapalit pa ako ng t-shirt. Sando na lang, okay na to suot ko. O nagsuot na lang ako ng kahit papaano, kaunting kaunti na hindi naman tayo matatawag ng mga DDS na mukha tayong dugyot. 'Di ba? Matitigas mukha niyang mga yan na magtawag ng dugyot, mga putang. Hoy! Hindi pa pala to yung uncensored. Ano? Mamaya natin pag-uusapan yan. Paglipat natin doon sa channel na uncensored. Okay? Yung mga ganyang mga PI, doon yan. Kung paano winaldas at ginastos, nasaan ang accountability? Makakatulog kaya silang sumisigaw ng kapayapaan, ngunit walang nararamdaman para sa paghihirap ng bayan? Ako ho mga kababayan, no? Yung mga miyembro po na pumunta doon, hindi ko sila sinisisi, no? Dahil karamihan po doon, talagang pumunta, nagbihes, naghanda, at excited pumunta doon nang nakabaon po sa utak nila para sa kapayapaan tong aatinan namin. Dahil po yun yung sinabi, no? Panimula pa lang po eh. Yun po ang sinabi, mga bossing. Ngunit subalit, pagdating po doon, iba na. Pagdating po doon, mga kababayan, ay, para sa impeachment na, para sa Duterte na, pagtatanggol na, pagsira na po sa gobyerno. Di ba, mga bossing? Yung mga miyembro, hindi ko masisisi. Yung mga nagsabi sa kanila na ito ay para sa kapayapaan, pero pagdating nila doon, eh, iba naman pala ang tema, no? Siguro, iniisip po nila, mga kababayan na, kapag sinabi natin kasi na ganito yung mga sasabihin natin sa entablado, iimbitahan natin yung mga politiko, at maka-Duterte yung mga isusulong natin, baka hindi magsipunta yung mga miyembro natin. Di ba, Janelle Van der Haas? Oh. Kaya, ang palabas, sabihin natin kapayapaan. Di ba? Inuuna ang sarili, walang paki sa naghihirap na bayan. Tama na. Alam niyo po kung bakit niya nasasabi yung walang paki doon sa naghihirap na bayan, mga bossing? Alam niyo kung bakit? Dahil po ang isa sa problema na kinakaharap po ng ating bayan yung mga kurakot, yung mga magnanakaw na mga politiko ho, mga bossing. Doon nauubos ang pondo ng ating bayan sa kanila. Kaya nga po, talagang ang kinakailangan, matanggal po sila doon sa kanilang mga posisyon. No? Imbis na po sana, yung mga pondong napupunta sa kanila ay nakakatulong po sa bawat isang Pilipino, nakakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas. Hindi po ganun ang nangyayari. Napupunta po sa bulsa nila, mga kababayan. Kaya hustisya para sa mamamayan. Di ba? Kapayapaan o hustisya? Hustisya para sa mamamayan. Di ba? Oh. Hirap na ang bayan sa mga pahirap. Mga dynasties na naghahari. Impeachment na. Lahat ng kurakot at kurap ay dapat na ikulong at usigin upang manatili ang katarungan. Ibalik natin ang dangal ng bawat Pilipino. I-impeach ang mga kurap at mga magnanakaw. Ayan. Di ba, mga kababayan? Ikaw magsisigaw ka doon. No? Kapayapaan, ganito, pagkakaisa. So kapag ka nagkaisa, pagka nagkabati na, ibig sabihin ba nun, wala na? Wala nang impeachment na magaganap? Dahil 1.8 million ang dumalo. So ibig sabihin niya, wala na, ihinto na ang impeachment. Hindi ho. No? At unang-una, mga bossing, kung dami lang po at dami at bilang ng mga dumalo ang pag-uusapan natin, yung 1.8 po na yun, mga bossing, 2% lang ho yun. O less than 2% ng populasyon ng Pilipinas. Hindi po ibig sabihin nun
majority po yun, mga kababayan. Baka po nga kung sinabi nila yung katotohanan, kung para saan yung rally na yon, baka po, sabihin na natin, saktong 1 milyon, o baka less than 1 million ang dumalo doon. Di ho ba? Karamihan naman po sa ating mga kababayan. So, lalo na yung mga talagang nasa mga sekta o nasa mga relihiyon, wala naman silang pakialam sa politika. No? Pag nakarinig sila na, rally tayo. Anong rally? Para sa kapayapaan ng Pilipinas. O sige, sama ako dyan. Tapos pagdating doon, pang politika na ho. Political rally na, mga kababayan. O, eto pa isa. Tunay nga pong makasaysayan. Ako po si Carl Patrick Suyat mula po sa Project Gunita at kabilang po ako sa 21 youth complainants na lumagda sa second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa pala siya, no? Kasama siya doon sa pangalawang lumagda ng impeachment. Nandiyan na po si Beauty. Tunay nga pong makasaysayan ang araw na ito. Exactly 24 years ago today, millions of Filipinos gathered around EDSA Shrine to call for the ouster of President Joseph Estrada. Alam naman po natin, na ang paggulong ng EDSA 2 ay nanggaling sa isang impeachment complaint. At ang naging mitsa nito ay ang pagpatay ng 11 senador sa pagbubukas ng ikalawang Ito po ang complaint po ngayon sa impeachment. 3 na ho. No? May pang-4 pang hinihintay. Kaya po para sa akin, marami po sa mga nangyari nitong nakaraang mga linggo at buwan ay hindi na bago. Kung noong Lunes po ay nagkaroon ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo. Sandali, basahin muna natin yan. Since nabanggit nung nagsasalita ang Iglesia ni Cristo. Sabi ni Henry Amor, marami din kasing korupsyon sa loob ng pamunuan ng INC kaya nga galit sila sa ABS-CBN. Dahil ang ABS-CBN lang ang nagbalita ng kaguluhan ng pamilya Manalo. No? Natandaan ko yun. Oo, natandaan ko yun. No? Tapos medyo may kumakatok pang mga reporter doon sa bahay nila. No? Nag-aagawan sila sa pwesto noon. Natandaan ko yun, sir. Noong 2000 din, hindi ba't nagkaroon din ng malaking rally para kay Estrada noong malapit na siyang ma-impeach sa Luneta? 1 milyon, 1.2 million din ang bumuo sa Luneta para magpakita ng suporta kay Estrada. Pero, na-impeach pa rin si Estrada. At nang maganap ang EDSA 2, sa mismong lugar na ito, people power forced him to bow out of Malacanang. Kaya po matuto na tayo sa kasaysayan. Hindi na bago ang mga huwad na panawagan ng peace, unity, or reconciliation upang ipagtanggol ang mga opisyal ng pamahalaan. So ayan yung mga sinasabi nila mga bossing. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba, na yung title po o titulo namin na INC, Bistadong Tagasalba ng Duterte. Sa kanila po nanggagaling yan, mga kababayan. At syempre, hindi po ako magmamaang-maangan, mga bossing. Parehas lang din po ang napansin ko doon sa rally na yon. Halos naging tagapagtanggol po sila ng mga Duterte, mga boss, no? Na nagkasala sa ating bayan. Tandaan po natin, kapag inabuso ng mga opisyal natin ang kanilang pwesto, ang tunay na daan patungo sa kapayapaan ay nasa landas ng katarungan. Ayan. Ang panawagan po natin sa Kongreso, huwag niyo sanang hayaan na maiwan kayo sa paggulong ng kasaysayan. Naway sundan ninyo ang halimbawa ng mga kongresista na hindi natakot isakdal noon si Joseph Estrada. Ayan. Ganyan din ang mangyayari dyan. Ano po, kaya lang dito sa panahon na to, medyo ipit na po sila. Kulang na yung oras. Pero ako naniniwala na pagpasok po ng 20th Congress, super majority pa din yan, mga bossing. Kaya pagpasok nun, diyan na, ratsada na po yung impeachment na yan. Sila natinag sa show of force sa Luneta dati. Huwag din sana kayong magpadaig. Ngayon, sa isa na namang show of force sa Luneta para sa isang tiwali, bastos at marahas na leader katulad ni VP Sara Duterte.
Ang panawagan po natin sa lahat ng naniniwala sa mabuting pamamahala, demokrasya at hustisya, panahon na upang muling magbuklod-buklod sa ngalan ng paniningil at pagpapanagot sa isang opisyal na nagtaksil sa kanyang mandato na paglingkuran ang bayan, katulad ni VP Sara Duterte. Ayun. Kaya po, mga kababayan, isa po ako sa nagsasabi, pro-impeachment ako. Ano man ang mangyari, ipapa-impeach ka namin. Hindi po ako marunong kumanta, mga kababayan.